O Diyos, hallelujah, ang aming kaisipan ay palaging kapos, ang aming pong kaunawaan ay palaging kulang, sapagkat ang aming Diyos na pinaglilingkuran ay Diyos na walang limitasyon at walang hanggan at hindi kakayanin ng aming isipan ang kabuuan ng inyong kaluwalhatian. At salamat po dahil kahit sa bahagyang paraan ay sapat po ito para kami ay lumakas, tumibay at manatili sa aming pong pananampalataya sa inyo. Nagpapakumbaba po kami, anuman po ang karumihan na maaari niyong makita sa amin. Linisin niyo po kami ng banal na dugo ng aming Panginoong Jesucristo na tumigis doon sa krus ng Kalbaryo nung siya po'y namatay. At maging karapat-dapat po kami sa aming pong paglapit sa inyo sa pamamagitan ng pag-aaral ng inyong mga salita. At hayaan niyo po na ang banal na Espiritu ang siya pong magbibigay ng illumination sa mga salitang aming pong mapapakinggan. Salamat po sa araw na ito. Muli umaasa kami ng pagpapalang nagmumula diyan po sa inyong banal na trono at aagos po sa kabuuan ng inyo pong gawain at iglesia. Sa ngalan ng inyong anak na si Kristo Jesus. Amen. Sa aklat po ng Kolosas, Kapitulo 2 sa talatang 9 hanggang 10. Amen. Ganito po ang sinasabi, sapagkat sa Kanya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman. Ang tinutukoy po dito ay ang ating Panginoong Yesus. Nung siya po'y nagkatawang tao, ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos ay nahayag sa Kanyang laman. At sa Kanya'y kayo'y napuspos. Ang iglesia naman po, tayo na mga sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo, ay napuspos na siyang Pangulo ng lahat ng pamunuan at kapangyarihan. Ang pagkakabanggit po dito sa English version sa Colossians 2:10, in Christ we are complete. In Christ we are complete. At yun po ang ating pong pag-uusapan sa araw po na ito. Na sa ating pong Panginoong Jesucristo, na siyang Pangulo ng Iglesia, Pangulo sa lahat ng mga pamunuan at kapangyarihan, ang buong kapuspusan niya ay nasa Iglesia. Ang kabuuan po ng sulat sa Kolosas ay meron pong tema na ang kapuspusan ng Diyos Ama ay nananahan sa ating Panginoong Jesucristo. Hayag sa ating Panginoong Jesucristo, maging nung siya po ay nagkatawang tao. At ang buong kapuspusan naman po ng ating Panginoong Jesucristo ay nahahayag naman po sa ating mga sumasampalataya sa Kanya. Nakukuha po ba natin? Ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos ay nananahan sa ating Panginoong Jesucristo at ang buong kapuspusan ng ating Panginoong Jesucristo ay nananahan naman sa atin na Kanyang iglesia. Gusto ko lang pong magbigay ng ilang kaisipan nang ang ating Panginoong Jesucristo po ay nagkatawang tao. Siya po ay fully human and fully God. Siya po ay puspos ng pagkatao at puspos ng pagkadiyos. Nung siya po ay nagkatawang tao, ang dahilan po nito ay upang ihanda yung kanyang sarili para bayaran ang kasalanan ng sanlibutan. Sapagkat hindi pwedeng yung pagka-Diyos ang magbayad ng kasalanan ng sanlibutan. Kinakailangan siya magkatawang tao upang yung ating pong mga kasalanan ay mabayaran niya sa pamamagitan ng laman na meron siya kapag ka namatay siya doon sa krus ng Kalbaryo. At kung bakit naman po naniniwala tayo na ang buong kapuspusan po ng Diyos ay nasa Kanya rin sa pagkakatawang tao,
sapagkat kinakailangan na yung katwiran na nasa Diyos ay maisalin po sa atin, maibilang sa atin ng mga makasalanan kapag tayo ay sumampalataya sa Kanya. Yun po ang tinatawag ng iba ng mga theologian na double imputation. Yung kasalanan natin, ibinilang sa Kanya, sa pamamagitan ng Kanyang laman, binayaran niyo sa krus ng Kalbaryo. Sa Colossians chapter 1 verse 22, basahin po natin. Colossians 1, 21, 22. Bilang katunayan po. Noong una, hiwalay kayo sa Diyos. Tayo po yon, dahil sa ating mga kasalanan. At kayo'y mga kaaway niya dahil sa kasamaan ng inyong pag-iisip at mga gawa. Ano po ang kalalagayan natin dati? Nung wala pa tayong pananampalataya kay Kristo Jesus, tayo po ay mga kaaway ng Diyos. Tayo po ay hiwalay sa Diyos. Subalit, ngayon, ibinalik na niya kayo sa Kanyang sarili sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan ng katawang tao ni Kristo. Kinakailangan siyang magkatawang tao para maranasan niya yung kamatayan. Bakit kailangan siyang mamatay? Para maisama niya yung ating mga kasalanan sa Kanyang kamatayan. Bilang pagtubos at maging daan ng kapatawaran para sa ating mga kasalanan. Kaya maihaharap na kayo sa Kanya na banal, malinis, at wala pong kapintasan. Ngayon naman po, siya ay puspos ng pagkadiyos upang sa gayon, yung katwiran naman na nasa Kanya. Kasi yung kasalanan po natin, naisalin sa ating Panginoong Jesucristo. Binayaran niya sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan, sa pamamagitan ng laman o pagkakatawang tao. Ngayon naman po, yung katwiran na nasa Kanya, the righteousness of God, ay kinakailangan naman pong maisalin sa atin. Amen. Sa pamamagitan naman niya na puspos ng pagkadiyos. Purihin ang Panginoon. Ngayon po, sa mas madaling mauunawaan po natin, ano po ang ibig sabihin ng in Christ we are complete? Sa ating Panginoong Jesucristo, kompleto na po tayo. Ito po ba'y tumutukoy sa mga material na bagay na kapag tayo ay sumampalataya sa Panginoong Jesucristo, magiging kompleto tayo sa lahat ng bagay? Magkakaroon tayo ng sariling bahay, magkakaroon tayo ng sariling sasakyan, magkakaroon tayo ng magandang trabaho, magandang pamilya, lahat ng gusto natin, makukuha natin upang masabing tayo ay kompleto sa buhay. Hindi po yun ang ibig sabihin. Ang tinutukoy po dito na in Christ we are complete, lahat ng kakailanganin natin para maging karapat-dapat tayo sa Diyos na ipagkaloob na sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Wala po tayong magagawa o wala tayong pwedeng makuha sa mundong ito at sa sarili nating lakas para maging katanggap-tanggap tayo sa harap ng Diyos. Sapagkat tayo po'y makasalanan muli at pinagharian ng kasalanan. Ang tanging maihaharap natin sa Diyos ay ang ating mga kasalanan. Meron nga akong isang mangangaral na narinig na kung meron man tayong babaunin sa pagharap ng Diyos, na alam ng Diyos na dala natin, ay walang iba kundi yung kasalanan lang natin. Hindi natin pwedeng baunin sa araw ng paghuhukom yung magandang trabaho natin sa ibang bansa. Hindi natin pwedeng baunin sa harap ng Diyos sa araw ng paghuhukom. Ako po ay nakapag-asawa ng foreigner at umunlad po ang aking buhay. Hindi po yon. Ako po ay nagkaroon ng magandang trabaho, nakapagtapos ng pag-aaral. Hindi po natin pwedeng sabihin yon sa Diyos sa araw ng paghuhukom. Ang tanging nakikita ng Diyos sa atin, pagharap natin sa Kanya, yung ating mga kasalanan. At yung mga kasalanan na yon ay naghari sa ating buhay. Kaya po, purihin ang Diyos sapagkat lahat ng kakailanganin ng tao para maging dapat sa harap ng Diyos, kumpleto na po.
nung ang ating Panginoong Jesucristo ay tumira sa natin. Nakukuha po ba natin? Muli, sasabihin ko po, nung tayo po'y sumampalataya sa Panginoong Jesucristo, nakipag-isa po tayo sa Kanya at nagtiwala, we are complete. Kaya meron na po tayong lakas ng loob, hindi kulang, hindi sakto, sapat na at higit pa. Lahat ng kakailanganin natin at hihingin ng Ama na requirements sa atin para makapasok sa langit, ay meron na po tayo. At hindi po dahil sa ating pagtupad sa mga utos. Nasasabihin natin pag akyat sa langit, tuwing Sabado po, hindi po kami nagtatrabaho. Tinutupad po namin yung Sabat. Hindi po kami humihipo ng ganito, hindi po kami tumitikim ng ganito, hindi po namin ginagawa yan, ito po ang aming ginagawa. Hindi po yun ang kukumpleto para tayo po ay maging dapat sa harap ng Diyos. Ang tanging may pagmamalaki natin ay walang iba kundi si Kristo ay nasa atin. Kaya sa harap ng Ama, pag gumarap tayo sa Kanya, sige na, pumasok kayo sa aking kaharian. Katanggap-tanggap kayo. Why? Because Christ is in me. Si Kristo po ay nasa atin na. Amen. Pero alam niyo po mga kapatid, gusto ko lang pong bigyan natin ng pansin ang mga bagay na ito. Kung inaangkin natin na ang ating Panginoong Jesucristo ay nasa atin, hindi lang ito magbibigay ng lakas ng loob sa atin sa pagpasok natin sa langit. Hindi lang ito magbibigay ng lakas ng loob sa atin para maging katanggap-tanggap tayo sa Diyos. Itong pakikipag-isa natin sa Panginoong Jesucristo, yung pananahan ni Kristo sa atin, dito pa lang sa lupa, mararamdaman na po yan. Kung dito po sa akin mga kasama, sabihin nga natin sa katabi natin, mararamdaman yan. Kung si Kristo po ay nasa atin, mararanasan yan ng mga nasa paligid natin. Makikita yung patotoo dito pa lang sa lupa na ang Panginoong Jesucristo ay nasa atin. Halimbawa na lamang po, pupunta po ako sa isang okasyon. Ang required na damit ay magsuot po ng barong, magsuot ng may mga requirements po pagdating sa pananamit. Ang babae naman, ganito ang kanilang pananamit. Wala naman po tayong nakita na tsaka lang nagdamit yung mga taong naimbitahan pagdating na doon sa lugar na kung saan idadaos yung isang okasyon. May nakita po ba kayong gano'n sa kasalan? Na ikaw ninong ka, ito yung dapat mo maging damit, tapos doon ka na nagbihis mismo sa kasalan. Hindi po. Sa bahay pa lang, naghahanda ka na. Ramdam na ng mga tao yung kalalagayan mo o kung anong meron ka, kung saan ka pupunta. Yung mga mismong kasama mo sa bahay, alam nila pupunta ka sa kasalan. Mararamdaman na nila yung katunayan kung saan ka papunta. At ganun din po sa atin. Kung tayo po talaga ay papunta sa langit, dapat dito pa lang sa lupa, nararamdaman na ng mga taong sa langit nga tayo papunta. Nakakalungkot pong isipin. Yung labi natin nagsasabi, sa langit ako pupunta. Pero yung nararanasan ng mga taong nasa paligid natin, kapag kakasama tayo, impyerno ang kanilang nararanasan. Yun po masakit eh. We are confident, sa langit ang punta ko pag namatay ako. Pero yung patotoo ng mga taong nasa paligid mo, impyerno ang nararanasan nila sa iyo. Dahil sa hindi nila makita yung pagbabago sa buhay natin. Kaya may mga ilang anggulo po tayong titignan. May pag-uusapan po tayo. If Christ is in us, it will reflect sa lahat ng aspeto po ng ating buhay. May 4 tayong pag-uusapan. The deeper life, yung lalim ng ating buhay, ng ibig sabihin nito, saan yung pinanggagalingan ng ating mga pangangatwiran? Saan ang gagaling yung klase ng ating pong paniniwala pagdating sa pamumuhay? Pag-uusapan po natin yung tinatawag yung higher life.
Pag sinabi pong higher life, ito'y tumutukoy, ano yung ating pag-asa? Pag sinabi naman pong inner life, ito naman po ay tumutukoy sa pamumuhay natin sa araw-araw. At meron naman pong tinatawag na outer life, paano tayong nakikitungo sa mga taong hindi pa sumasampalataya. Mabilis lamang po ito. Alam ko, narinig nyo 4, medyo, sabi nyo siguro, medyo matagal to Hindi po, mabilis lamang po. The deeper life, no? Saan ang gagaling? O ano yung pinagkakapitan natin pagdating sa ating pong paniniwala at paraan ng pamumuhay? Kung sinasabi natin na si Kristo ay nasa sa atin, yung paniniwala natin, yung ating pong kultura, yung ating pong paraan ng pamumuhay, saan natin yan kinukuha? Meron po akong isang probinsyang napuntahan. Nakapagbahagi tayo ng mabuting balita. Sa katunayan nga ay meron na pong gawain. Pero nitong mga nakaraang panahon, meron silang mga kaugalian, kagawian na minana nila sa kanilang mga magulang na dumarating sa tagpo na naaapektuhan yung kanilang pananampalataya at relasyon sa Diyos. Meron silang mga paniniwala na tuwing araw ng linggo, pag ganito ang nangyari, dun sa mismong lugar na yon, magkakaisa sila at magagawa nilang ikompromiso yung hindi makadalo sa gawain kasi meron silang nakagawian mula sa kanila pang mga magulang na kapag ito yung mga kaganapan, hindi yon mababasag, hindi yon masisira. Pero alam niyo po, pag nasa Panginoong Hesukristo na tayo, yung mga nakagisnan nating paniniwala, yung mga nakagisnan nating kagawian, isusuko na po natin yan. Amen? Meron pumasok na itim na paro-paro, may mamamatay sa bahay. May mga kanya-kanya tayong mga paniniwala. Hindi ko po alam, kayo po, marami kayong masasabi, na kailangan na natin pong isuko kasi hindi po yon galing sa aral ng ating Panginoong Hesukristo. Napakaraming mga missionary sa buong mundo, pumupunta sa mga tribo, pumupunta sa mga kabundukan sa iba't ibang panig ng Africa, sa iba't ibang panig ng Asia. At kapag kumilos talaga ang Panginoon sa mga tribo na yon, mga kapatid, makikita nyo, tuluyang iiwan nila yung kanilang nakasanayang kultura. And they will start to be deeper, rooted, grounded in the teachings of our Lord Jesus Christ. At yun po ang sinasabi ko po, when it comes to our deeper life, pag nasa atin na ang Panginoong Hesukristo, makikita ano ang pinagkakapitan, saan ang gagaling yung paraan ng ating pamumuhay. Bakit ganyan kayo magsalita? Bakit ganyan yung klase ng inyong pamamaraan ng buhay? Saan ang gagaling yung paniniwala na yan? Colossians 2:6, kung paano nga na inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon, magsilakad kayong gayon sa Kanya. Naniniwala po ako na merong kultura sa Laodicea na kinalalagyan po ng mga taga-Kolosas. Merong kultura sa Kolosas na nakagistan nila. Pero nung nakipag-isa na sila sa Panginoong Hesukristo, kailangan na nilang iwan yon at kailangan na silang magsilakad ng ayon sa ating Panginoong Hesukristo. Tuloy po natin, na nangauugat, nangatatayo sa Kanya at matibay sa inyong pananampalataya, gaya ng pagkaturo sa inyo na sumasagana sa pagpapasalamat. Muli, pagka tayo po ay pinaghaharian na ng Panginoong Hesukristo, pag si Jesus nasa atin na, nangauugat at ang pundasyon na ng ating buhay ay nasa Panginoong Hesukristo na, sa Kanyang mga aral. At hindi na ganun kadaling makakapasok sa atin yung daya at kamalian sa buhay na ito, daya at maling mga aral na mula sa sistema ng mundong ito. Meron nga binabanggit si Apostol Pablo sa mga taga-Efeso, Ephesians 4:14. At kapag naabot na natin ito, hindi na tayo tulad ng bata na pabago-bago ng isip, nadadala ng iba't ibang mga aral ng mga taong nanlilinlang
na ang hangad ay dalhin ang mga tao sa kamalian. Pagka tayo po ay naturuan na ng mga aral ng Panginoong Hesukristo, hindi na tayo kagaya ng bata na pabago-bago yung ating isipan. Hindi tayo malahiningang mananampalataya. Sala sa init, sala sa lamig. Kapag kalinggo, dumadalo sa gawain, pero kapag ka Biyernes ng gabi, lasing sa alak. Kapag ka Miyerkules ng gabi, dumadalo sa gawain, pero kapag ka Lunes ay namumuhay sa kalaswaan. Kapag ka tayo po ay pinaghaharian na ni Kristo, nagsisikap na tayo na sundin at ipamuhay yung mga aral ng ating Panginoong Hesukristo. Nagsisikap na tayong ipamuhay yung aral ng mga unang alagad ng ating Panginoon. Amen. O, ngayon po, tumingin naman po tayo when it comes to the higher life, tumutukoy sa ating pag-asa. Kapatid, ano ang iyong pag-asa sa buhay? Ano ang natatanaw mong pag-asa sa iyong sarili? Kapag ka si Kristo nang naghahari sa ating buhay, ang pag-asa na natin, iisa na lang. At yun ang makasama ang Panginoong Hesus sa langit. Colossians pa rin po tayo, chapter 3, verse 1 to 2. Yamang kayo'y binuhay na maguli kasama ni Kristo. Ituon ninyo ang inyong puso sa mga bagay na nasa langit. Kanina po, maaga pa lang, nakikinig po ako sa isang pastor mula sa Amerika na nagpapatotoo na nakaranas siyang makarating sa langit kasi namatay po siya ng ilang oras. Nasa sa iyo na kung gusto mong maniwala, nasa sa iyo na kung di ka maniniwala. Pero kailangan nating lahat maniwala na merong langit. At nakikinig po ako hindi dahil sa nakaka-excite na mapakinggan yung mga gintong daraanan sa langit, kung ano yung magiging bahay natin doon, o ano man yung kakainin natin doon, o mga kaisipang material pa rin. Hindi po. Tinitignan ko lang po kung ano yung kanyang mga sasabihing patotoo, angkop sa sinasabi pa rin ng salita ng Diyos. At kung bakit ko po pinapanood at binibigyan ng panahon, sapagkat yun yung pag-asa ko eh. Yun yung pag-asa na tinitignan ko sa buhay. Na kung bakit ako nagpapagal sa paglilingkod, na kung bakit ako sumusunod sa kalooban ng Diyos, at kung bakit ko kailangan ipaglaban yung mabuti, kahit na yung laman ko nagsasabi gawin mo yung masama. Kasi meron po akong pag-asang nakikita. Ang pinaka-aasam ko po ay makasama ang Panginoon ng walang hanggan sa langit na bayan. Doon ko na po itinutuon ang aking isipan, ang puso po, sabi nga ng inyong puso, sa mga bagay na nasa langit, ituon ninyo ang inyong puso. Kaya po kapag kakausap tayo ng mga kaibigan natin, meron nga pong nagsabi sa akin kayo naman dyan, wala na kayong ibang pinag-usapan, kundi kamatayan, tsaka langit. Ang babata nyo pa, ginanon po kami. Ang babata nyo pa, puro langit ang pinag-uusapan nyo, magtrabaho kayo. Alam nyo po, kapag ka meron ka kasing buhay na pag-asa, yun yung laging bukang bibig po natin pansinin nyo po yung mga kalalakihang walang takot sa Diyos. Ang pinag-uusapan po nila, puro pambababae. Bukas, mag-chicks tayo. Pupunta tayo sa ganong lugar. Ito ang ite-table ko. Kasi hanggang dun lang yung inyong kinabukasan. Kaya hanggang dun lang din yung inyong pinag-uusapan. Pero kung ang pag-asa natin ay nasa langit, mga kapatid, yun din ang magiging bukang bibig ng bawat isa po sa atin. Amen. Purihin ang Panginoon. Minsan nga kahit sa trabaho, di ba? Matagal ka pa magre-retire pero ang pinag-uusapan na kagad pag nag-retire ka kaya magkano ang makukuha mo. Ipinagmamalaki mo na siguro mga ganito yung amount na makukuha ko. Hope, may natatanaw ka. At kapag may natatanaw kang maganda, yun yung iyong ipinagmamalaki. Amen. Nakakalungkot po, even sometimes pastors, workers of the church, Christians, pagkausap mo, hindi langit ang ipinagmamalaki.
Minsan nga, pag pinag-uusapan pa yung langit, nire-rebuke pa, in Jesus' name, hindi pa ako mamamatay. Minsan, pag langit ang pinag-uusapan, parang hawks meat pa rin ang dating pag pastor ang kausap mo. Parang hindi makatotohanan. Pero ang totoo, dun talaga tayo papunta. Dun tayo papunta, mga kapatid. Yung malalakas na bagyo na dumarating sa ating pong bansa, dyan sa Pilipinas, ay patunay lamang na ang mundo na ating tinitirhan ay nagpasakop po sa kabulukan, sapagkat humihibik po ito sa pag-asang tatanggapin ng mga anak ng Diyos. Nakakaya naman pong isipin, yung mundo na ating tinitirhan, mas nagmamadali pa kaysa sa atin na mga anak ng Diyos na talagang tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Ganun pa man, isa pa po, the inner life, yung pang-araw-araw po nating pamumuhay. Basahin na lang po natin, Colossians chapter 3, verse 3, hanggang sa mga sumusunod. Medyo mahaba po ito, pero mapuno tayo ng salita ng Diyos. Inner life, sapagkat namatay na kayo sa dati ninyong buhay, at ang buhay ninyo ngayon ay nakatagong kasama ni Kristo sa Diyos. At kung maihayag na si Kristo na siyang buhay natin, kayo rin ay mahayag na kasama niya sa kaluwalhatian. Gusto ko pong tandaan natin itong salitang ito. Kaya puksain na ninyo. Grabe yung salita, no? Puksain. Sa ibang salin po, patayin na ninyo ang anumang kamunduhang nasa inyo. Sexual na immoralidad, kalaswaan. Mga kapatid sa iglesia, lalo na sa mga kababaihan, no? Mamatay na kayo sa kalaswaan. Pastor, hindi, mainit lang talaga yung panahon, kaya maiksi po ako magdamit. Hindi po yan dahilan. Ang tawag po dyan ay kalaswaan. Aminin natin ang katotohanan, nabubuhay pa po si Pastor Leopoldo Masaredo. Isa lang naman ang dahilan bakit mo iniiksian yung damit mo. Gusto mong i-present yung katawan mo sa harap ng mga tao. Pagka si Kristo nang nagahari sa iyo, hindi na yung katawan mo ang kailangang mahayag sa tao. Ang kailangang mahayag ay ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Ang pagkakakilanlan natin, malaya na sa kalaswaan, sa pagnanasa at kasakiman, nakatumbas na rin ang pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Hindi yung kapag meron tayong mga bagay-bagay sa buhay, ang naiisip natin ay yung sarili lang palagi natin. Paparusahan ng Diyos ang mga taong gumagawa ng bagay na iyon. Ganon din ang pamumuhay nyo noon. Ngunit ngayon, dapat na ninyong itakwil ang lahat ng ito. Ano po yon? Galit? Puksain na po natin yan. Puot? Sama ng loob? Paninira sa kapwa? Malalaswang pananalita? Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa. Dito po may mga kasama ko. Tignan nga natin yung katabi natin. Meron ba tayong binanggit sa kanila na hindi natin tinupad o kwinento sa kanila na hindi naman totoo? Sabihin natin sa katabi natin, huwag kang sinungaling. Ano? Patayin na natin yan. Alam nyo, maraming ganyan sa church eh. Liban na lang kung may excuse po tayo, mag-sorry tayo. Kung nakapangako tayo ng isang bagay, mag-sorry tayo, mag-abiso kagad tayo. Habag ng Diyos, patatawarin po tayo. Pero hindi po yung magsasabi tayo ng isang bagay, pero alam mo sa sarili mo na hindi mo namang gagawin. Pakisabi ulit sa katabi natin, huwag kang sinungaling. Ano? Minsan pastor na po tayo, pastora po tayo, manggagawa, pero sinungaling. At isuot na ninyo ang bagong pagkatao. Ang pagkataong ito'y patuloy na binabago ng Diyos na lumikha nito upang maging katulad niya tayo, upang makilala natin siya ng lubusan. Dito po, alam niyo po, isa sa paraan para makilala natin ang Panginoon, isa sa pinakamabisang paraan, buksan natin ang Biblia para makilala siya. Pero dito tinuturo ni Pablo yung kakaibang paraan naman para makilala ang Diyos. Subukan yung ipamuhay ang mga bagay na ito. Meron kayong mapagtatanto sa buhay nyo
kung sino ang Panginoon. Alam nyo, merong mga kagawian mula sa ating mga magulang, kultura na kinagisnan natin. At ako po, nung tinuturuan ako ng tatay ko, ito ang gawin mo, ganyan ang gawin mo, paggising mo ng umaga, hindi ka dapat sinisikatan ng araw. Nung ako naman po ang lumaki, ay nagtanong-tanong ako sa mga kamag-anak ng tatay ko. Naging curious ako. Ano ba ugali ng tatay ko? Paano ba sila pinalaki? Napatanong po ako kung saan nanggaling yung tatay ko, paano siya lumaki, paano sa disiplina ng magulang niya. Bakit po? Kasi nagtataka ako, bakit yun yung gusto niyang gawin ko? At ganun din po sa atin. Pag sinunod natin yung mga utos ng Biblia, magiging conscious po tayo. Sino ba yung Diyos na pinanggagalingan? Bakit ganito yung pamumuhay na gusto niya para sa amin? Na kung dito sa lupa, ayaw ng Diyos ng kalaswaan, lalong tiyak sa langit, walang kalaswaan po doon. Dito pa lang makikilala natin kapag sinusunod natin yung mga utos ng Panginoon, isa rin to sa paraan para makilala kung sino yung pinanggalingan ng mga utos na ito. Dahil dito, wala nang ipinagkaibang mga Hudyo at Hintil, ang tuli at hindi tuli, ang barbaro, ang hindi barbaro, ang mga hindi sibilisado, mga alipin at malaya. Si Kristo na ang kabuuan ng lahat at siya nasa ating lahat. Kaya bilang mga banal at minamahal at mga pinili ng Diyos, dapat kayong maging mapagmalasakit, mabuti ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait, mapagtiis, maging mapagparaya kayo sa isa't isa, magpatawaran kayo kung may hinanakit kayo kanino man, dahil pinatawad din kayo ng Panginoon. Nakita niyo po, pag naranasan mong magpatawad sa kapwa mo, kanino nang galing yung ganong klase ng ugali? Kasi merong Panginoon na nagpapatawad din sa atin. Kaya kung babalikan natin yung sinabi kanina, pag sumusunod tayo sa utos ng Panginoon, nakikilala natin kung sino ang Panginoon. At higit sa lahat, pairalin nyo ang pag-ibig na nagdudulot ng tunay na pagkakaisa. Pagkariin nyo sa mga puso nyo ang kapayapaan ni Kristo. Sapagkat bilang bahagi ng iisang katawan, tinawag kayo ng Diyos upang mamuhay ng mapayapa. Dapat din kayong maging mapagpasalamat. Hayaan yung manahan ng lubusan sa inyong mga puso ang mga aral ni Kristo. Palalahanan at turuan nyo ang isa't isa ayon gaya ng ginagawa natin ngayon sa karunungang kaloob ng Diyos. Umawit kayo ng mga salmo, ng mga himno at iba pang mga awiting espiritual na may pasasalamat sa Diyos sa mga puso ninyo. At anuman ang inyong gawin sa salita o sa gawa, gawin nyo sa pangalan ng Panginoong Hesus nang may pasasalamat sa Diyos Ama sa pamamagitan niya. Dito po nakahilera, paano mamumuhay ang isang pinagaharian ng Panginoong Hesukristo. Deeper life, pang-araw-araw nating pamumuhay. At bilang pagtatapos, the outer life. Ano ang nararanasan ng mundo sa atin? Paano natin sila pinakikitunguhan? Colossians 4:5-6. Maging matalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi mananampalataya. Pakisabi ulit sa katabi natin, maging matalino ka sa harap ng katrabaho mo, sa harap ng iyong mga kaibigan. Huwag tayong maging kagaya ng sanlibutan. Mamuhay tayo ng may katalinuhan sa harap ng mga hindi mananampalataya. Ano pang sumunod? Samantalahin nyo ang lahat ng pagkakataon na maibahagi ang pananampalataya ninyo. Kung nakikipag-usap kayo sa kanila, pwede tayong gumamit ng mga kawili-wiling salita upang makinig sila sa inyo. At dapat alam nyo kung paano sumagot sa mga tanong ng bawat isa. Una, maging matalino sa pakikitungo sa kanila. Pangalawa, samantalahin natin ang pagkakataon na ibahagi yung pananampalatayang meron tayo sa kanila. At ang pangatlo, kung meron silang mga tanong, mga kapatid, dapat handa tayong sumagot. Kanina po, pinakikinggan ko rin yung isang apologetic. At ang sabi niya ganon, dun sa nagtatanong sa kanya. Kasi yung nagtatanong po, ang sabing ganon, halos lahat po ng church na napupuntahan ko, if I will raise up some questions, ayaw nila akong pahintulutan na magtanong. Ang sinasabi kagad nila, lumipat ka ng ibang church. Nasabi po ng pastor, tama yon.
Kung ayaw nilang sagutin ang mga tanong mo, mas mabuting maghanap ka na ng ibang simbahan. Bakit po? Sapagkat tungkulin ng iglesia at tungkulin ng bawat mananampalataya ang maging handa na sumagot sa mga tanong, lalo na po sa usapin sa pananampalataya. Mga kapatid, meron bang tanong yung mga katrabaho mo tungkol sa Panginoon? Samantalahin mo yung pagkakataon, Pastor, hindi ko po alam yung aking isasagot. Pwede ka naman magsabi na, bigyan mo ko ng pagkakataon, bigyan mo ko ng ilang oras, mag-aaral muna ako, sasagutin ko yung tanong nyo. Kasi po kahit ako, Pastor, marami din po akong tanong na natatanggap mula sa iba't ibang mga tao. Kapag hindi ko po alam yung sagot, alam na po nang nagtatanong, bakit po? Medyo matagal po akong sumagot. 1 oras o kaya bukas ko pa sasagutin yan. Hindi dahil sa walang oras, kundi aalamin ko muna bakit ganito ang sinabi. Merong nagtanong po sa akin minsan, Pastor, bakit po si Jesus tinatawag na anak ng tao? Aminin ko po sa sarili ko, bagamat may mga alam na akong ilang bagay, kailangan ko pa rin aralin. Bigyan mo ako ng konting oras, sasagutin kita. Bakit si Jesus tinatawag na anak ng tao? Mahalaga na nagbibigay tayo ng kasagutan sa mga tanong mula sa mundong ito. At alam nyo, kahit hindi naman magtanong ang mundo, marami talaga silang yung literal na magsalita at magtanong sa atin. Mararamdaman nyo, pagkakasama natin sila, marami silang tanong. Lalo na po sa usapin ng kamatayan. Pag namatay ako, saan kaya papunta ang aking kaluluwa? Iniisip ng iba, may purgatorio. Iniisip ng iba, hindi ko tiyak. Pagkakataon na po natin yon para ibahagi ang ating pananampalataya sa kanila. Kasama na rin po ng ating mabuting patotoo sa buhay. Kaya purihin ang Panginoon, kapag si Jesus ay nasa atin, it will reflect to every aspect, sa lahat ng aspeto po ng ating pong buhay. Sa Diyos po ang papuri, tayo po'y sandaling manalangin.